Good morning po. May I encourage po yung ilan sa atin to move sa front. May mga vacancies pa tayo sa front. Let's fill in the front po muna as much as we can para po kung may darating na later, they can sit at the back, especially yung may mga kids. Muli pangalawang paalala po, please put our cell phone into mute para po during our worship proper, hindi po maaaring makaabala. And sa mga last minute preparation, let's do it as soon as possible as we can. Pangatlo, maraming salamat sa biyaya ng ating Panginoon na nagdala ng visitors sa ating kalagitnaan, si Joshua and E.G. Minjola. Thank you for coming and we are looking forward for fellowship mamaya sa lunch fellowship. Makasama kayo namin. Si Kuya Joey po at saka kanyang anak, fiancé, nandito. Welcome po. Maraming salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ganon din, muling paalala sa ating camp this coming April 1 hanggang Saturday po yon. Dito lang malapit sa ating kapitbahay. Pangalawa, paalala lang patuloy na mayroong t-shirt na order until today. So sa mga interested, let's enlist today and para ma-finalize na po yung listahan ng ating mga mag-order ng t-shirt. Buksan po natin ating Biblia sa reading of Psalms, Psalms 122. Ito po ay awit na a song of ascents of David sa mga taong nagagalak na sa araw na kung saan sila ay pupunta sa Jerusalem. So, Psalms 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Our feet have been standing with your gates, O Jerusalem. Jerusalem built as a city that is found firmly together, to which the tribes go up, the tribes of the Lord. As was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. Their thrones for judgment were set, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and secure within your towers. For my brothers and companions' sake, I will say, peace be with you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Naway ito maging isang kagalakan natin that we are here sa iglesyang ito upang katagpuin ang ating Kapanginoon sa ating mga oras na ito. As we sing, Come Thou Fount of Every Blessing, bilang ating unang hymn, ito po ay sinulat way back on 1758 ng isang pastor named Robert Robinson. Ito ay ito'y hinango sa redemptive power of our Lord Jesus Christ. Muli, Come Thou Fount of Every Blessing.
Dakila naming Diyos na makapangyarihan, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa buong linggo na binigyan niyo kami ng kalakasan, binigyan niyo kami ng pangatawan na kung saan nakarating kami rito. And we pray, Lord, sa mga kapatiran namin na wala sa aming kalagitnaan, they were providentially hindered. Kayo po magbigay sa kanila ng kaaliwan, at kasama namin sila sa online worship. At paganda din sa aming mga kapatiran na wala sa aming kalagitnaan na sa malayong lugar. We pray, Lord, ang patuloy niyong paggabay at pag-iingat sa kanila. Sa umaga ito, Panginoon, patuloy ka bigyan ng kalakasan ang bawat isa na magluwalhati anuman Panginoon na kabagabagan sa aming kalagitnaan, na marahil mga bagabag sa aming panambahan at inaagaw ng kaaway ang aming puso at isipan sa umagang ito upang hindi kami makapag-worship to you in the fullness of our heart. Hiling namin Panginoon na maalala namin ng sacredness ng araw nito at paalala Panginoon na tunay kayong matapat na gumagabay at nag-iingat sa aming kalagitnaan. So nawa Panginoon, ang mga puso namin at isipan ay maibigay namin sa inyo 100% today to give glory and praise to your name. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan at dalangin namin na iyong banal na Espiritu na manguna at gumabay sa aming kalagitnaan. Tunay po Panginoon, ang iyong banal na Espiritu lamang ang nagbibigay ng buhay ng panambahan na ito. Muli, salamat Panginoon sa inyo. In Christ's name. Amen. Tayo po yung umupo. As we sing O Worship the King, ito ay sinulat ni Robert Grant way back in 1833. Ito ay na-inspired sa Psalm 104. Ito ay nagsa-celebrate ng God's power and love. Muli, let's sing O Worship the King. Praise.
For our scripture reading, makibukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 37. Genesis chapter 37, akin pong babasahin sa English Standard Version. From the previous chapter, makikita po natin doon ang mga descendants ni Esau or Edom. Dito bumalik po tayo sa descendants ni Jacob, specifically to Joseph. And starting from chapter 37 until the end of Genesis, we will see the providence of God in the life of Joseph. We read in verse 1, Jacob lived in the land of his father's sojournings in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to their father. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age. And he made him a robe of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, Hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. His brother said to him, Are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you? And his brothers were jealous of him, but his father kept the saying in mind. Verse 12, Now his brothers went to pasture their father's flock near Shechem. And Israel said to Joseph, Are not your brothers pasturing the flock at Shechem? Come, I will send you to them. And he said to him, Here I am. So he said to him, Go now, see if it is well with your brothers and with the flock, and bring me word. So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem. And a man found him wandering in the fields. And the man asked him, What are you seeking? I am seeking my brothers, he said. Tell me, please, where they are pasturing the flock. And the man said, They have gone away. For I heard them say, Let us go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. They saw him from afar, and before he came near to them, they conspired against him to kill him. They said to one another, Here comes this dreamer. Come now, let us kill him and throw him into one of the pits. Then we will say that a fierce animal has devoured him, and we will see what will become of his dreams. But when Reuben heard it, he rescued him out of their hands, saying, Let us not take his life. And Reuben said to them, Shed no blood. Throw him into this pit here in the wilderness, but do not lay a hand on him, that he might rescue him out of their hand to restore him to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore. And they took him and threw him into a pit. The pit was empty. There was no water in it. Then they sat down to eat. And looking up, they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead with their camels bearing gum, balm, and myrrh, on their way to carry it down to Egypt. Then Judah said to his brothers, What profit is it if we kill our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother, our own flesh. And his brothers listened to him. Then Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. They took Joseph to Egypt.
When Reuben returned to the pit and saw that Joseph was not in the pit, he tore his clothes and returned to his brothers and said, "The boy is gone, and I, where shall I go?" Then they took Joseph's robe and slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. And they sent the robe of many colors and brought it to their father and said, "This we have found. Please identify whether it is your son's robe or not." And he identified it and said, "It is my son's robe. A fierce animal has devoured him. Joseph is without doubt torn to pieces." Then Jacob tore his garments and put sackcloth on his loins and mourned for his son many days. All his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, "No, I shall go down to Sheol to my son, mourning." Thus his father wept for him. Verse 36, meanwhile, the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard. May the Lord bless the reading of his word. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagbabasa ng iyong salita. Salamat at natunghayan po namin dito kung paanong si Joseph ay pinagbili ng kanyang mga kapatid dahil sa inggit. Maraming salamat o Diyos dahil tinuturo kami ng naratibo na ito sa isang mas dakila pa kay Jose na pinagbili rin ng kanyang mga kapatid. Itong walang iba ay ang aming tagapagligtas na si Heso Kristo na kung paanong siya'y binugbog, sinaktan at pinatay ng kanyang mga kapwa-kapatiran, ngunit siya'y nagpatawad sa kanila at nagkaloob ng kaligtasan. Salamat Panginoon na natutuon ang aming mga atensyon sa katotohanan na ito na itinuro ninyo sa bagong tipan. Nagpapasalamat kami o Diyos sa lahat ng pagpapala niyo po sa amin sa mga nakalipas na araw ng sanglinggong ito. Lalong-lalo na Panginoon kahapon sa naganap po na aming Men's and Women's Fellowship sa Imus sa tahanan nila Brother Jake and Sister Regina. Salamat sa aming napag-aralan o Diyos patungkol sa pundasyon ng tunay na kabanalan. Ito'y pagiging deboto sa iyo, nakatuon ang aming atensyon hindi dahil hindi kami nagdanais na maging banal dahil nais naming mapabuti ang aming reputasyon sa iba, lalong-lalo sa kapwa naming Kristiyano, kundi may pagnanais kaming maging banal dahil bunga ito ng takot namin sa iyo, ng pagmamahal namin sa iyo, at naming kagustuhan namin na maging kapuri-puri at kalugod-lugod sa iyo. Salamat o Diyos at nawa maraming beses pa po kami magkaroon ng mga ganitong klase ng fellowship nang sa ganun ay lumalim ang aming pagkilala at pagkaunawa sa paano nga ba dapat kami lumakad ng may kabanalan bilang mga mananampalataya. Maraming salamat Panginoon dahil sa mga nakalipas naming pagtitipon ay sinasamahan niyo po kami at hanggang ngayon o Diyos ay nararamdaman namin ang pagsama po ninyo sa amin. Naalala po namin ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama ngayon, si Brother Jerry na nakakaranas po ng LBM, maging sila Brother Henry and Sister Lorna, may sakit ang kanilang dalawang anak na si Rain at si Matthew. Dalangin namin o Diyos na pagkalooban niyo po ng kagalingan ang mga kapatid namin na ito at nawa mamayang hapon sa aming panghapon na panambahan ay makasama po namin sila. Nagpapasalamat din kami o Diyos dahil tinugunan po ninyo yung panalangin namin kahapon na bumuti po ang kalagayan ni Brother Vincent at ni Sister Flor sa mga nararanasan po nilang masama sa kanilang pakiramdam. Tinataas din namin o Diyos ang mga kapatiran namin kagaya ni Sister Flor, ni Sis Ara, ni Sis Mildred na nagdadalang tao. Bigyan niyo po sila o Diyos ng maayos na kalusugan sa kanilang dinadalang bata, sa kanilang sinapupunan. Nawa maging maayos ang kanilang rest cycle, ang kanilang mga preparation. Maging ang mga asawa nila o Diyos ihanda ninyo physically, mentally, lahat Panginoon ng kanilang pangangailangan nawa ipagkaloob niyo po nawa sa kanila. Nadalangin din namin o Diyos sa mga kapatiran namin na nasa ibang bansa na hindi po namin kasama ngayon at nangangailangan na sila'y magtrabaho roon. Nawa o Diyos, bigyan niyo po sila ng malinaw na pag-unawa ng kaisipan sa kanilang sitwasyon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng wisdom sa kanilang mga pagdedesisyon. At nawa o Diyos, balang araw sa iyong takdang oras, makasama muli namin sila sa pagsamba. Ingatan niyo po sila o Diyos sa ang bansa man ninyo sila nilagay. Nawa maging mahusay sila sa kanilang pagtatrabaho. At higit sa lahat o Diyos, maalala nila
na ang priority nila ay ang kanilang kaluluwa. Nawa hindi po nila ito napapabayaan bagamat malayo sila sa pagtitipon. Tinadalangin din namin, O Diyos, ang mga kasama namin ngayon na bisita. Salamat, O Diyos, dahil ipinapanalangin namin na magdala po kayo ng mga kaluluwa dito sa aming pagtitipon at tinugunan po ninyo ito ngayon. May mga dinala po kayong bisita sa aming kalagitnaan. Panalangin namin, O Diyos, na mangusap din sa kanila ang pangangaral ng Ebanghelyo. At kung wala pa po sila sa estado ng pananampalataya, sa estado ng grasya, nawa, O Diyos, kilusan mo sila ng iyong banal na Espiritu. Tawagin sila sa pagsisisi at sa kaligtasan. Nilalapit po namin ang aming pakikinig ng salita mo ngayong umaga na ito. Mahina po ang iyong lingkod. Nawa, bigyan niyo siya ng kalakasan na galing sa banal na Espiritu Santo. Nang sa ganun ay maging tapat siyang witness sa iyong salita. Nawa, presensya ni Hesus Kristo ang manguna ngayong umagang ito. Hindi po bibig na mangangaral, kundi bibig mismo ni Hesus Kristo ang marinig naming lahat. Iwaksi niyo po, O Diyos, ang anumang nararamdaman naming antok o pagod. Bigyan niyo po kami ng grasya na makapakinig kami ng maayos, maging focused kami sa pakikinig ng iyong salita. At nawa, O Diyos, kung meron man sa amin na nalaglag sa kasalanan, nanlamig, meron po sa amin na nakalimot, may kailangan kang itama sa aming mga paglakad, may kailangan kang turuan, nawa, O Diyos, ma-accommodate ito sa pangangaral ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. Wala kaming ibang pinagkakatiwalaan, hindi pong aming mga sarili, kundi ikaw lamang, Ama. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hindi ko kapuluan na tumayo para sa ating offering hymn. We'll be singing The Lily of the Valley. Ito po ay na-inspired mula sa Songs of Solomon 2 verses 1. Pwede na po tayo umupo. Sa nakalipas po nating pag-aaral, tinignan po natin yung buhay ng ika-8 hukom ng bayan ng Israel dito sa aklat ng mga hukom. At nakita po natin doon kung paano nanindigan siya sa paniniwala niya sa salita ng Panginoon sa harap ng hari ng mga Amonita, pero nakakalungkot yung dulo, nauwi po siya sa mangmang na panata. Pagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa buhay ng hukom na ito, si Jephthah,
Buksan po ninyo yung mga Biblia ninyo sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, talata 1 hanggang 6. Hindi po natin matatapos yung buong chapter ngayon. Unang 6 na talata lamang po yung ating babasahin. So, Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, talata 1 hanggang 6, Judges chapter 12, verse 1 to 6. Pangunahan ko po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi rito, ang mga lalaki ng Ephraim ay nagtipon at tumawid patungo sa Zaphon at sinabi nila kay Jephthah, bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Sinabi ni Jephthah sa kanila, ako at ang aking bayan ay may matinding labanan sa mga anak ni Amon at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. Nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas ay inilagay ko ang aking buhay sa aking kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Amon at sila'y binigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit kayo umahon dito sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Nang magkagayoy, tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sa Ephraim. Ginapi ng mga lalaki ng Gilead ng Ephraim sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga takas sa Ephraim, kayong mga Gileadita sa gitna ng Ephraim at Manases. At sinakop ng mga Gileadita ang mga tawiran sa Jordan sa gitna ng mga Ephraimita, at kapag sinabi ng mga takas sa Ephraim na paraanin mo ako, ay sinasabi ng mga lalaki ng Gilead sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihing hindi, ay sinasabi nga nila sa kanya, sabihin mo ang Shibolet. At sinabi niya, Sibolet, sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama. Kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawiran ng Jordan. At ang napatay ng panahon na iyon sa Ephraim ay 42,000. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, ipagkaloob niyo po sa aming kaisipan ang hindi po namin kayang unawain sa aming sarili. Umaasa kami sa grasya mo na magbigay ng linaw sa amin sa ini-instruct mo sa amin from your word. Nawa o Diyos, may maging mabiyaya ka sa aming lahat ngayong umagang ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kagaya po ng nabanggit ko, bilang pagbabalik tanaw sa ating naging pag-aaral nakalipas na linggo nung ating pinag-aralan, yung Judges chapter 11, nakita po natin doon yung pasimula ng ministry ni Jephthah bilang hukom ng bayan ng Israel. Siya po yung pang-8 na pag-aralan natin si Othniel, si Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair. Pang-8 na ito, si Jephthah. Nakita po natin yung karunungan niya sa paninindigan eh. Hindi agad siya nagpadala doon sa request ng mga matatanda, yung mga elders of Gilead, nakipagrason siya, logically, ganun din yung ginawa niya sa hari ng Amonita. Hindi siya basta nagpadaig, hindi siya agad nakipagdigma, nagsimula muna siya sa peace talk, nakipag-peacemaking muna siya, at nung hindi nag-work yun, nakipag-argue siya theologically, historically, logically, pero hindi pa rin po gumana iyon eh. Nauwi pa rin sa digmaan yung pakikipag-usap niya dito sa mga Amonita, at ayun po ang nag-uwi sa kanila sa pakikipaglaban sa isa't isa at binigay ng Diyos yung tagumpay kay Jephthah. Ang kaso, namanata itong si Jephthah sa Diyos bago siya makipaglaban sa mga Amonita na kung bibigay daw sa kanya yung tagumpay laban sa lahing ito, laban sa hukbong ito, sabi niya yung unang lumabas ng bahay niya, iyahandog niya sa Diyos bilang sinunog na handog. Ang hindi niya inaasahan, pag-uwi niya doon sa kanilang bayan sa Gilead, sinalubong po siya ng kanyang one and only daughter. At wala po siyang ibang naging aksyon, kundi ito pa rin ang kanyang panata sa Diyos. Yun din ang sinabi ng kanyang anak, gawin mo kung anong binanggit mo sa Diyos. At nakakalungkot yung katapusan ng Kabanata 11, chapter 11, nangyari nga ito. Hinandog ni Jephthah yung kanyang anak bilang handog na sinunog sa Diyos base sa kanyang panata. Masalimuot yung dulo, pero mga kapatid, huwag po nating kalimutan ha, nagtagumpay po yung bayan ng Israel. Tandaan ninyo, bakit si Jephthah, bakit siya tinawag ng mga elders of Gilead? Kasi pinahihirapan sila ng mga Amonita ilang taon eh. Ilang taon na silang pinahihirapan? 18 years.
Humingi sila sa Diyos ng tulong, magpadala ka nawa ng deliverer na magpapalaya sa amin. So yes, masalimuot, kailangan patayin ni Jephthah yung sarili niyang anak, hinandog niya na sinunog. Pero huwag natin kalimutan, ginamit si Jephthah ng Diyos para palayain yung bayan ng Israel mula sa oppressor nila ng mga Amonita. Pero mga kapatid, sa harap man ng mukha ng tagumpay, sumalubong pa rin po si Jephthah ng pagtutunggali, ng katunggalian. Una, nakita natin yun sa nakalipas nating pag-aaral, sa sarili niyang mangmang na panata. Pangalawa po dito sa makikita natin pag-aaral natin ngayong umaga, sa mga sarili niyang kababayan. Kaya sa bahagi ng naratibong ito, bibigyan pong diin ng aklat ng mga hukom yung mapanirang resulta ng pagmamataas at pagbibitiw ng mga masasakit na salita sa mismong kapwa natin mananampalataya, mismong sa kababayan, sa kapatiran natin, mismong sa mga tao ng Diyos. At ito po yung mensahe na nais kong ipabahagi sa inyo, ang walang pagpipigil na pagmamataas at masasakit na salita sa pagitan mismo ng mga tao ng Diyos ay maaaring mauwi sa mapinsalang alitan. In English, unchecked pride and harsh words among God's own people can escalate into destructive conflict. Ngayon mga kapatid, seryoso po yung banta ng binasa nating naratibo patungkol po sa mga kasalanan na iyan. Nauuwi po sa napakamapinsalang alitan kung hindi natin ito imomortify. Kaya pinag-iingat po tayo ng naratibong ito sa dalawang bagay. Una, pinag-iingat po tayo nito sa walang pagpipigil na pagmamataas. Pangalawa, sa walang pagpipigil na masakit na salita. Una natin tignan, yung walang pigil na pagmamataas. Tingnan natin yung unang talata na binasa natin sa Book of Judges chapter 12. Ngayon mga kapatid, imagine nyo ito Ikaw si Jephthah, ikaw yung ginamit ng Diyos para manalo kayo laban sa mga Amonita. 18 years nang pinahihirapan yung mga Israelita Tapos binangon ka ng Diyos, tapos nung binangon ka ng Diyos, tsaka lang naging victorious yung Israel. So, di ba sinabi ko doon na naging hometown hero si Jephthah doon sa nakalipas nating aralin na malamang sinalubong siya ng pista ng kanyang sariling bayan dahil finally, after 18 years ng pagpapahirap sa atin, wow, nakalaya din tayo. So, malamang kahit na masalimuot man yung nangyari sa pamilya ni Jephthah, still merong pagbubunyi sa bayan ng Israel dahil as a nation, nakalaya na po sila. Ngayon, kung ikaw si Jephthah, ano yung i-expect mong treatment sa'yo ng mga kapwa mo Israelita? Hindi ba dapat irerespeto ka nila? Hindi ba dapat mamahalin ka nila? After all, well, totoo, sa Diyos ang glory, pero ikaw yung means na ginamit ng Diyos Ikaw yung instrumento ng Diyos. Sana man lang kahit respeto, ibigay sa iyo. Pero hindi po yun yung natanggap ni Jephthah sa verse 1. Basahin natin, sabi, nung tumawid daw si Jephthah, nagtipon sila sa Zaphon, sinalubong daw siya ng isang lahi. Sino yung lahi na ito? Mga Ephraimite, mga Ephraimita, mga taga-Ephraim. Ito yung sabi ng mga taga-Ephraim kay Jephthah rather. Bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. So galit itong mga taga-Ephraim. Sabi nila kay Jephthah, pambihira ka naman. Nilabanan mo yung mga Amonita. Oo, nanalo ka nga, pero hindi mo naman kami tinawag. Dahil dyan, susunugin namin ang bahay mo kasama ka. Tama ba na ito yung matanggap ni Jephthah after dun sa ministry na ginawa ng Diyos through him? Hindi, di ba? Pero bakit galit na galit itong mga taga-Ephraim? Dapat po, nagpapasalamat sila kay Jephthah. Dapat thankful sila kay Jephthah. Pero hindi, galit na galit sila kay Jephthah. Kasi po, itong mga taga-Ephraim, kakaiba yung isip nila Pabor sila na manalo si Jephthah, pero hindi sila payag na extra lang sila. Dapat sila yung front runner. Dapat sila yung bida. Sila yung pinakasangkap ni Jephthah para po manalo. Ngayon, mga kapatid, pamilyar ba? Pamilyar ba yung ginagawa ng Ephraim dito? Ng mga taga-Ephraim? Bakit parang pamilyar sa pandinig natin? Kasi nasa chapter 12 tayo, di ba?
Atras tayo ng 4 na chapter. Punta tayo ng chapter 8. So binasa natin chapter 12 verse 1. Basahin natin yung chapter 8 verse 1. Matras lang tayo ng 4 na chapter. Chapter 8 verse 1, ito yung sinabi. Ito na naman, yung mga lalaki daw ng Ephraim, ang nilapitan si Gideon. Kakapanalo lang ni Gideon. Laban po sa mga oppressor. Sabi ng mga Ephraimita kay Gideon, sa verse 1 ng chapter 8, ano itong ginawa mo sa amin at hindi mo kami tinawag nang ikay makipaglaban sa Midian? At sila'y pinagsalitaan nila ng marahas. Kaya po pamilyar. Kasi nangyari na ito dati. Pinag-aralan na natin ito eh. Nung nanalo si Gideon sa mga Midian, 300 lang sila Gideon. Yung mga Midian, hindi daw mabilang, parang buhangin sa dagat. Pero nanalo ang mga Israelita dahil sinamahan sila ni Yahweh. Ngayon, galit na galit yung mga Ephraimita kay Gideon. Bakit hindi mo kami tinawag? Pero, may pagkakaiba eh. Hindi nila binantaan si si Gideon sa chapter 8 na susunugin namin yung bahay mo. Ang ginawa nila, pinagsalitaan lang nila ng marahas. After 4 chapters, ganun pa rin yung Ephraim. Galit pa rin sila na nanalo si Jephthah. Pero ngayon, kakaiba. Hindi na nila pinagsalitaan lang ng masama si Jephthah. Ngayon, papatayin na nila mismo si Jephthah. Si Gideon, harsh words lang yung natanggap eh. Si Jephthah, ang banta sa kanya, susunugin siya susunugin yung bahay niya, pati siya. So ano makikita natin dito, mga kapatid? Lumago po sa kabagsikan yung Ephraim. Dati harsh words lang, ganun na yung puso nila sa chapter 8 eh. Pero harsh words lang yung kaya nilang gawin. Ngayon, hindi na to banta-banta, hindi na to threats lang, hindi lang to harsh words. Papatayin na talaga nila si Jephthah. Ganun pa rin yung puso, pero malago na sila dun sa kanilang kapagsikan. Pero tingnan natin yung tugon ni Jephthah. Anong tugon ni Jephthah nung sinabihan siya ng ganito ng mga Ephraimita? Sabi dito sa verse 2 hanggang 3, sabi ni Jephthah sa kanila, ako at ang aking bayan ay may matinding labanan sa mga anak ni Ammon at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang mga kamay. So ibig sabihin, nagsisinungaling yung Ephraim. Sabi ni Jephthah, hindi yan totoo. Di ba tinawag ko kayo? Humingi ako ng tulong nyo. Hindi kayo nag-respond eh. So, anong ginawa ko? Bahala kayo kung ayaw nyo. Ayaw nyo, wag nyo. Ako na lang yung lumaban sa mga Amonita. Sabi niya sa verse 3, nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas ay inilagay ko sa aking kamay, nilagay kong aking buhay sa aking kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Ammon at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay. So sinabi ni Jephthah, tinawag ko kayo, humingi ako ng tulong nyo, di totoo yung sinasabi ninyo, hindi kayo nag-respond, nilagay ko na lang sa kamay ko yung buhay ko, ako na lang lumaban, kasama yung ibang mga Israelita, kasama yung mga kapwa ko Gileadita. So pinabulaanan niya itong claim ng mga taga Ephraim. Pero ito ang tanong, in-invite naman pala sila ni Jephthah. Bakit hindi sila sumama? Anong pinuputok ng butchi nila ngayon? Kasi hindi po sila payag na kasangkapan lang sila ni Jephthah. Ang gusto nila, frontrunner sila. Bakit? Para sa kanila mapupunta yung glory. Hindi sila payag na partner lang sila ni Jephthah. Gusto nila, sila mismo yung mangunguna. Pwede ba yun? Ang pinili ng Diyos na manguna si Jephthah Yun ang kalooban ng Diyos Malamang, kaya hindi sumali itong mga taga-Ephraim. Ngayon, anong nakita natin dito na pangyayari? Sinabi ni Jephthah, dito sa verse 3, at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay. So, kanino binigay ni Jephthah yung credit? Sabi niya sa Panginoon. Yung Panginoon yung nagbigay sa aking kamay. Na yes, hindi kayo tumulong sa akin. Yes, nilagay ko yung sarili kong buhay sa kamay ko. Ako yung lumaban sa kanila. Pero huwag kayong malito Hindi yan dahil sa akin. Diyos ang nagbigay niyan para sa akin. Diyos ang nagbigay. Hindi yan dahil sa kalakasan ko. So nakita natin yung heart ni Jephthah. Hindi siya self-centered. Hindi siya nakatingin sa kanyang karangalan. Binigay niya yung glory sa Diyos na nagbigay ng kalakasan sa kanya. Kabaliktaran po ito sa adhikain ng mga taga-Ephraim. Ang gusto ng mga Ephraim, sila yung pinakamabangong pangalan. Sila yung lalabas sa kwento na pinakamalakas. Sila yung dakila.
Pero si Jephthah, siya na mismong ginamit ng Diyos. Anong sinabi niya? Hindi sa akin. Binigay sa akin ng Diyos yan. Ang credit, para sa Diyos. So napakaiba nung tugon ni Jephthah sa tagumpay na ito laban sa Ephraim. Pero ito, naalala ninyo, di ba, yung first time na nangyari ito, yung mga taga-Ephraim, kinonfront nila si Gideon, di ba? Nangyari na to kay Gideon eh. Pero anong ganti ni Gideon sa mga Ephraimita? Di ba, pinuri niya pa? Sinabi niya, ba't kayo nagagalit mga taga-Ephraim? Huwag kayong magalit. Kumpara naman sa akin, mas dakila yung victory ninyo. Ako ang napatay ko, yung mga sundalo lang ng Midian eh. Kayo ang napatay ninyo, yung mga leaders. At dahil doon, di ba yung mga Ephraimita, sabik sila sa papuri? Nung pinuri sila ni Gideon, nanahimik sila, di ba? Napawi ang kanilang galit. Pero dito kay Jephthah, ganun ba yung ginawa niya? Pinuri niya rin ba yung mga Ephraimita para manahimik? Hindi po. Hindi na po finid ni Jephthah yung kanilang ego. Hindi na po sila pinuri ni Jephthah. Kabaliktaran na po yung ginawa ni Jephthah. Siguro sa thinking ng mga Ephraimita, dati nabully natin si Gideon eh. Pinuri pa tayo ni Gideon. Try natin kay Jephthah, baka papurihan din tayo. Pero hindi. Hindi na nila nakuha kay Jephthah yung pagpupuri na ninais po nila. Dati po, nung pinag-aralan natin yung chapter 8, naalala ba ninyo, binanggit ko doon kung ano yung anino na binabakat ng mga Ephraimita sa isang iglesia sa panahon natin. At ganun din po dito sa chapter 12, ganun din po ang mapapansin po natin. Yung Ephraim po, yung approach nila kay Jephthah, anino po ito ng mga mananampalataya na sabik sa pangunahing ministeryo. Yung sabik sa karangalan. Hindi naman sila laban sa ebanghelyo, hindi sila laban na mapangaral ang ebanghelyo. Hindi sila laban na mag-progress ang iglesia sa mga adhikain nito, pero ang gusto nila, kung mangyari man ito, sila yung pinaka-tool ng church. Paano mag-accomplish yan? Sila yung front-runner. Kasi ganun yung Ephraim eh. Hindi naman sila against sa idea ng panalo ng Israel, pero gusto nila sila yung nangunguna. May mga ganitong mananampalataya. Hindi sila against the cause of the gospel, pero gusto nila, sila yung nabibigyan ng papuri pag namamayagpag ang ebanghelyo. Gusto nilang mangyari ang katagumpayan ni Hesukristo dito sa lupa, pero gusto nila sila yung pangunahing kasangkapan. Hindi po nila nais yung mga ministeryong tago. Ayaw nila ng mga minor ministries lang. Gusto nila gumawa ng mga ministries na hayag sila. Maningning yung kanilang gifts. Kahit yung mga minor ministries nila, dapat malaman ng mga kapatiran na ginagawa nila ito. May mga ganitong klase ng mananampalataya at nakakalungkot. Hindi po nila kinatutuwa na may ibang kapatiran na ginagamit mas primary sa kanila. Nag-iimbut sila ng galit dahil ang gusto nila sila yung nangunguna. Tandaan natin mga kapatid, mula nung nangyari kay Gideon na kinonfront siya ng mga Ephraimita, hanggang dito kay Jephthah na kinonfront din ng Ephraimita, ilang years na po yung lumipas? Sa tingin ninyo? 2 dekada? 40 years nag-reign si Gideon, 3 years nag-reign si Abimelech, si Tola 23, si Jair 22 years, so total of 88 years. Total of 88 years yung pagitan ng confrontation, Gideon versus Ephraim, dito sa confrontation, Ephraim versus Jephthah. 88 years. So for 88 years, hindi po na-mortify ng Ephraim yung kasalanan nilang ito. For 88 years, hindi nila na-work out. Hindi po nila na-outgrow yung gantong puso for 88 years. Dati binantaan lang nila si Gideon eh. Ngayon, 88 years later, hindi na nila binabantaan si Jephthah. Papatayin na talaga nila si Jephthah. So ano mapapansin natin mga kapatid? Pag hindi mo minortify ang sin, you will grow sa sin na yun. Hindi po yan magiging stagnant. Lalala at lalala yan. 88 years, may chance na yung mga taga-Ephraim na patayin yung kasalanan na to eh. Tanggalin sa puso nila yung pagiging mapagmataas. Pero hindi nila pinansin. Anong nangyari? Lumala. Lahat po ng kasalanan, ganito mga kapatid. At hindi ako mapapagod ay stress ito. Pag hindi po natin minortify ang sin, nanganganak po yung kasalanan. Huwag po nating isipin na pag hindi natin dinilyan, mananatili lang yung level 1. No. Habang lumilipas ang panahon, palala ng palala yan.
Bantayan mo man yan o hindi. Di ba't ganun din ang galit sa kapwa? Nagsisimula sa pag-iimbot, sa grudge. Nauuwi saan? Sa pagpatay. Ganun ang nangyari kay Cain. Nagsimula lang siyang mainggit na ang tinanggap na hain ay yung sa kapatid niyang si Abel. Sa nauwi, pinatay niya si Abel. Nagsimula sa grudge. Yung malaswang kaisipan, yung pagtingin sa kapwa natin, na tinitignan mo pa lang, hinuhubaran mo na, anong nangyayari dyan pag hindi mo na-mortify ang sin na yan? Anong nangyayari? Sa nauuwi? Di ba sa pangangalunya? Tanungin nyo na lang si Haring David. Nakatingin siya mula sa taas, nagsimula sa isip, napunta sa puso, hanggang ginawa ng kanyang kamay. Nagsimula sa kaisipang malaswa, nauwi sa pangangalunya. Nauwi pa nga sa pagpatay ulit, dahil pinatay niya yung asawa. Yung pagkainggit, pag-iimbot, sa nauuwi, di ba sa mismong akto ng pagnanakaw? Tanungin nyo na lang si Akan. Nagsimula na nakita niyang pleasing sa mata yung mga ginto na pinagbawal na kunin, ninais niya sa puso niya, anong naging dulo? Ninakaw niya, tinago niya pa. Nagpanggap siyang wala ron. Ang mali siya. Pagbibigay mali siya sa isang maliit na bagay lang naman na sinabi ng kapatid natin, saan nauuwi? Nauuwi sa gossip. Nauuwi sa paninirang puri. Yung mga maliliit na katamaran. Akala natin maliit na katamaran lang, pero sa nauuwi? Sa poverty. Lumago eh. Lumago sa katamaran eh. Nauwi sa kahirapan hanggang sa lubusang pagkabatugan. Nawala ng lunas. Yung kawalan ng kontrol sa ating appetite. Kawalan ng kontrol sa ganang kumain. Anong nagiging ending? Gluttony. Kasibaan na hindi na malunasan. Maliliit na pagsisinungaling na akala natin, simple lies lang naman yan, white lies lang. Kasanayan mo yan, ano mangyayari? Magiging sanay ka na sa kasinungalingan. Kahit mabibigat na kasinungalingan, hindi na nasasaktan yung puso mo. Sanay ka na eh. Sinanay mo na yung sarili mo sa bagay na yan eh. Yung pagiging bitter sa ating kapwa, pagiging mapait. Hindi yan nananatiling bitterness. Nauuwi yan sa paghihigante. Pag nauuwi yan sa dapat makaisa ka dun sa nakasakit ng damdamin mo. Pagka humaling sa pera, pagiging masyadong money-minded, pagiging mundane ng kaisipan mo, sa nauuwi, kasakiman, kadamutan. Di ba yung sinabi ng scripture? Those who desire to be rich, nalalagdaw daw sa many pangs of the devil. Hindi yung mismong umaakto na maging mayaman ha. Those who desire lang. Hanggang nauuwi, nalalaglag ka sa pangil ng kasalanan. Sa pangil ni Satanas. Kaya binabantayan tayo mga kapatid ng Biblia pagdating sa kasalanang hindi binabantayan. Dahil pag hindi po natin binantayan ito, lumalago ito. It is either lumalago ka sa grasya ng Diyos o lumalago ka sa kasalanan. Wala pong bumababa yung level mo. Hindi. Walang ganon. Wala ding nananatiling stagnant. Nagpro-progress ka into something, either sa sin or sa grace. Yan po ang warning sa atin ng scripture. Ang punto ko mga kapatid, supilin po natin yung mga kasalanan. Hindi lang yung paghahangad na maging makilala kagaya ng Ephraim. Supilin natin itong mga kasalanan na ito dahil kung hindi po natin ito gagawin, lumalago po ito. At nauuwi pa sa mas marahas na kasalanan. At ito yung makikita natin sa pangalawang punto, kung paano yung hindi nabantayang kasalanan ito, nauwi sa karahasan. So sa ikalawang bahagi, tignan po natin kung paano tayo pinag-iingat mula sa walang pigil na masakit na salita. Tignan natin yung verse 4, yung talata 4. So, tapos na tayo doon sa conversation ng Ephraim with Jephthah. Dito na tayo sa verse 4, umaksyon na si Jephthah. Ano yung naging ganti niya sa banta ng Ephraim? Total, tinreten siya, nasusunugin siya, pati yung kanyang ari-arian. Ano yung ganti ni Jephthah? Naalala ninyo dun sa chapter 11, di ba? Very peacemaker si Jephthah. Nakipag-peace-talk muna. Eto, nakipag-peace-talk ba uli siya sa verse 4? Hindi. Sabi dito sa verse 4, tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sa Ephraim. Anong ginawa niya? Hindi na Amonita ang kalaban niya ngayon. Ang kalaban niya, kapwa niya na Israelita, mga taga-Ephraim. Nakipaggera na siya sa kanyang kapwa, sa kanyang kalahi.
Si Gideon hindi umabot sa puntong ito eh. Pero siya umabot po siya. Ngayon, magkalahi na ang magkaaway. Pero nga, bakit nga ba nauwi si Jephthah sa pakikipaglaban sa mga Amonita? Bakit sila nauwi sa ganito? Nauwi sila sa patayan. Sa tingin ba ninyo, cause yun? No. Reaction lang yun ni Jephthah. Hindi to cause, kundi effect lamang nung masakit na salita na binitawan sa kanila ng mga Ephraimita. Pansin ninyo, sabi dito, ginapi ng mga taga-Gilead ang Ephraim. Bakit daw? Bakit nakipaglaban sila Jephthah sa mga taga-Ephraim? Sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga takas sa Ephraim, kayo'y mga Gileadita sa gitna ng Ephraim at Manases. Kaya pala nagalit ng husto si Jephthah. Kaya pala siya nauwi na nagdesisyon siyang patayin yung mga taga-Ephraim. Kasi binagkisan sila ng racial slur ng mga taga-Ephraim. Sinabi, kayong mga taga-Gilead, kasi taga-Gilead si Jephthah yung lahi ninyo, mga takas kayo, mga bandido kayo. Totoo ba yung sinabi na Ephraim na bandido yung mga taga-Gilead? Bandido si Jephthah. Pero yung Gilead na lahi as a whole, hindi naman. Hindi sila bandits. Hindi sila mga kriminal. Pero anong ginawa ng Ephraim? Nilahat sila eh. Generalize. Racist slur po ito eh. Racial slur ito eh. Sinabi, yung lahi ninyo, parang kumbaga, pamilya nyo, lahat kayo pangit. Lahat kayo mababaho. Kumbaga, ginanon sila. Pamilya kayo ng mga bandido. Pamilya kayo ng mga takas. Second rate lang kayo, hindi kayo honorable. Dito na-trigger si Jephthah. So you see, masakit na salita, binitawan sa kanila. Anong naging epekto sa puso ni Jephthah? Okay, sige. Mga takas kami. Papatayin namin kayo. Yun yung naging tugon ni Jephthah. So, yung action niya na pakikipaglaban sa mga taga-Ephraim ay effect na lang nung binigkas sa kanila na racial slur. Ngayon, may kita natin sa sumunod na verse, sa verse 5 to 6, gumanti ng racial slur ito, si Jephthah. Ginantihan niya kasi naging racist sa kanya yung mga taga-Ephraim eh. Lintik lang yung walang ganti. Basahin natin yung verse 5. Ang ginawa ng mga Gileadita, nung lahi nila Jephthah, hinarangan nila yung ilog ng Jordan. Kasi yung ilog ng Jordan, yun yung pinaka-pass. So, hinarangan nila, siguro gumawa sila doon ng mga pader, gumawa sila doon ng checkpoint. Tapos, ito yung ginawa nila. Sabi dito sa verse 5, kapag sinabi ng mga takas sa Ephraim, paraanin mo ako, at sinabi ng lalaki ng Gilead sa kanya, ikaw ba Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinasabi nga nila sa kanya, sabihin mo ang Shibolet, at sinabi niya, Sibolet, sapagkat hindi niya mabigkas ito. So, ang ginawa nila, Jephthah, ginawa nila ng harang yung Jordan, tapos mayroong bantay. So, lahat ng dadaan doon, maglalaro sila ng play password. So, may bantay, sasabihin ng mga taga-Gileadita, anong lahi ka? Taga-Manases. Sure ka ba? Sabihin mo nga, Shibolet. Sinabi ng taga-Manases, Shibolet. Nabigkas niya yung SH. Shibolet. Okay, legit. Taga-Manases to. Pwede ka dumaan. Ikaw, taga saan ka? Taga-tribo po ako ni Gad. G-A-D ha, hindi G-O-D. Taga-tribo po ako ni Gad. Sige nga, sabihin mo, Shibolet. Shibolet. Okay. Pasado, nabigkas niya yung SH. Daan ka. Biglang may dumaan. Ikaw, taga saan ka? Anong tribo mo? Taga Zabulon po ako. Sabihin mo nga, Shibolet. Sabi ng taga Zabulon, Sibolet. Huli ka, hindi ka taga Zabulon, isa kang Ephraimita, hindi ka makakadaan. Tapos, isesegregate nila yon, ikukulong at papatayin. So, nakita ninyo, gumanti si Jephthah, total, naging racist ka sa amin, pagtitripan ko rin kayo. Bibigyan ko rin kayo, papakitaan ko kayo ng racial discrimination. Total, hindi kayo makabigkas ng SH, yun yung gagamitin kong sign, magiging password ko, para ma-sort out kayo, nang ganun maubos ko yung lahi ninyo. At yun nga yung ginawa. Sabi ulit sa verse 6, sabihin mo ang Shibolet, at sinabi niya, Sibolet, sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama. Kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawiran ng Jordan, at ang napatay ng panahon na yon sa Ephraim ay 42,000.
So 42,000 yung nahuli nila na hindi makabigkas ng shibboleth. 42,000 yung hindi makabigkas ng SH. Napakatindi mga kapatid. Isipin nyo, napaka-petty no? Pero dahil sa masakit na salita, tapos nasabayan pa ng hukom na mainit ang ulo, anong naging uwi? Patayan. 42,000 slaughtered in the land of Jordan. Just because of this. Dahil lang sa ganito ka-petty. Lumago ang kasalanan, hindi binantayan, nauwi sa ganito kalalang pagtutunggali. Magkalahi. Parehas covenant people of God. Pero nauwi sa ganito. Anong paalala sa atin ng kasulatan, mga kapatid? Sabi sa Proverbs 15, verse 1 and 18, Kawikaan, Kabanata 15, talata 1 at 18, sabi, ang malubay o malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ito yung ginawa ni Gideon eh. Galit yung Ephraim sa kanya, sinagot niya ng malumanay, nawala yung galit ng Ephraim. Pero ibahin niyo si Jephthah. Nung kinronfront ng Ephraim, nakipagsabayan, nakipagpatayan pa. So sabi ng scripture, Proverbs 15 verse 1, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit, stirs up strife. Verse 18, ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, si Jephthah yon, ngunit siya'y makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Yung makupad daw sa galit, yung pasensyoso, pumapayapa ng alitan. Ito pala yung kailangan. Para hindi lumala, kahit may mabigkas man sa yung masakit na salita, ito pala yung recipe para hindi lumala. Ano daw yung recipe? Sabi ng Proverbs, dapat makupad ka sa galit, slow to anger. Hindi yung mababasa natin sa James chapter 1, verse 19 to 20, sabi ni Santiago, nalalaman nyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, quick to hear. Maliksi sa pakikinig, makupad sa pananalita, slow to speak, makupad sa pagkagalit, slow to anger. Verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So ito pala yung anger, mga kapatid, yung pagiging triggered. Tingin mo, justified yung pagiging trigger mo kasi total, sinabihan ako ng masama deserve. Ito po yung sinabi yung anger daw natin does not produce the righteousness of God. Kung sa tingin natin, justified tayo, tama lang na magalit ako, ito yung sinabi niya Sabi ng scripture, hindi justified yung anger mo. Hindi yan nagpo-produce ng righteousness of God. Hindi yan makakristyano. James chapter 1 verse 26, sabi, kung ang sino man ang nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantala'y hindi nagpipigil ng kanyang dila, kundi dinadaya niya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sabi ni James, kabisado mo yung 1689, very good. Kabisado mo yung mga theologians natin ngayon, kabisado mo yung mga theology proper nila, very good. Lahat ng yan, wala yung silbi kung di mo kayang kontrolin yung dila mo. Kahit matagal ka pang church member, magaling ka sa public prayer, preacher ka pa, pero walang control yung dila mo. Zero. Walang silbi. Nagsayang ka lang ng oras. Sana natulog ka na lang sa bahay nyo. Kaysa nag-practice ka ng religiosity mo, walang silbi ang relihiyon mo. Dahil hindi ka marunong mag-control ng yung dila. Ito yung nakita natin sa salaysay, mga kapatid. Kaya ang hamon sa atin, maging mapagpigil po tayo sa pagbibitaw ng salita. Maging mapagpigil tayo, lalong-lalo pag masakit na salita. Sangkapan natin ito ng maibiging dila. Bilang aplikasyon, mga kapatid, mga leksyon na nakita natin sa ating salaysay, nawa mga kapatid, makita natin yung katayugan ng Diyos. Nakita po ni Jephthah na despite sa victory ng bayan ng Israel, never po siyang nag-take ng credit sa kanyang sarili. Yes, naging maangas at mainitin ang ulo niya dun sa dulo, pero huwag nating ma-dismiss yung katotohanan na never siyang nag-take ng credit sa kanyang sarili. Hindi ito nakita ng Ephraim. Gusto ng Ephraim sila yung ma-highlight. Lahat ng mata nakatingin sa kanila. Pero hindi ito yung puso ni Jephthah. Nawa maging ganito tayo, mga kapatid. Makita natin yung katayugan ng Diyos, kasi ito lang po yung paraan para makita natin yung kaliitan natin. Pag nag-fail tayong makita how marvelous God is, itutuon natin yung paningin natin sa ibang bagay. Ano yun? Sarili natin.
So anong solusyon para hindi tayo magmataas? Paalala natin palagi sa sarili natin through meditation of His Word kung gaano ka-glorious ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Na isang salita niya lang, buong creation will tremble at His feet. Now, if we are serving a God this great, anong reason para kumuha tayo ng credit sa ating sarili? Magkaroon nawa tayo ng tamang karunungan na ang credit, ang papuri ay sa Diyos lagi nabibilang. Bawat tagumpay, mga kapatid, very good yan. Bawat naaari natin, bawat mabuti na meron tayo, lahat yan ay very good. Pero tandaan natin, galing sa Diyos po lahat ng yan. Hindi po yan bunga ng ating mga kamay. Huwag po nating isipin itong thought na ito. Alam ko, lagi na natin itong naririnig eh. Minsan nakakatakot dahil lagi natin naririnig. Wala nang talab sa puso natin. Ang cheap na pakinggan. All glory must belong to God. Cheap na bang pakinggan sa atin, mga kapatid? Ano sinabi ni Augustine of Hippo? Sabi niya, "O Lord, everything good in me is due to you. The rest is my fault." Sabi ni Augustine of Hippo, everything that is good in me, lahat ng nakikita kong maganda, maayos, mahusay sa akin, is due to you. Dahil sa'yo yan. The rest is my fault. Lahat ng pangit, lahat ng masalimuot, lahat ng hindi maganda, bunga ko yan. Pero lahat ng mabuti o Diyos dahil sa'yo. Huwag nating i-cheapen, mga kapatid, itong thought na ito. Tandaan natin, galit ang Diyos sa mayabang. Galit siya sa kumukuha ng credit na para sa Kanya. Walang pwedeng glory na lumampas, mapunta sa tao at hindi bumalik sa Diyos. Galit ang Diyos sa tao na kumukuha ng glory niya. Napakayabang ng mga ganyang tao. Anong sinabi sa James chapter 4 verse 6? He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Doon sa mapagpakumbaba, nagkakaloob siya ng grasya. Pero doon sa mayabang, anong ginagawa niya? He opposes. Siya'y laban. Yung word po dito na oppose sa Greek, antitaseitai, ibig sabihin, nakikipagdigma. So kung mayabang ka, kung credit grabber ka, gusto mo ng glory para sa'yo, ito ang message ng Diyos sa'yo. Nakikipaggera siya laban sa'yo. Nilalabas niya yung kanyang mga tangke. Nilalabas niya yung kasundaluhan niya. Ilalabas niya lahat ng military jets niya against you. He sets himself at battle array against the proud, against the arrogant. Ngayon, ano yung tugatog, ano yung pinnacle, yung apex ng pagiging mapagmataas ng tao? You think? Alam niyo po ano? Yung hindi mo paglapit kay Jesucristo sa pananampalataya. Yan ang tugatog ng kayabangan mo. Kung wala ka kay Jesucristo, hindi siya ang Diyos ng buhay mo, ikaw ang nasusunod sa gusto mo, ikaw ang sarili mong master, ikaw ang nagkokontrol ng lahat ng direksyon sa buhay mo, tingin mo dapat ikaw masunod, na nabubuhay ka na parang walang Diyos na pumapanginoon sa'yo, yan ang tugatog ng kayabangan. Hindi mo nakikitang makasalanan ka, kaya hindi ka nananampalataya sa Diyos. Wala kang pangangailangan ng tagapagligtas kasi sa tingin mo you're good enough. Hindi ka natatakot sa hatol ng kamatayan at impyerno kasi tingin mo nga deserve mo yung good life eh. Deserve mo lahat ng blessing eh. Hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi mo nakikita na meron Diyos na humahatol sa mga makasalanan. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Kung yan ang posisyon ng puso mo ngayong umaga, hindi ka nananampalataya sa Diyos, mayabang ka. At siguradong wawasakin ng Diyos ang lahat ng mayabang. Hindi ka makakaligtas. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil ito may panawagan ngayong umaga mula sa Diyos na manampalataya ka sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ginawa niya na ang lahat ng handog pangkapatawaran ng kasalanan mo. Only trust and obey Him. Isa pa mga kapatid, now is kung i-point out, nawa matuto tayong magpalampas ng mga kasalanan din ng ating mga kapatiran. May mga lugar mga kapatid para punahin yung fault ng ating brother. May mga lugar dyan. May tamang time para maging confrontational. Yung word natin, kailangang idil. Huwag natin gawing panaksak yan sa lahat ng kapatiran. Hindi lahat ng oras kailangan mong idil yung sin ng kapatiran. Paano kung ganyan si Kristo sa atin? Lahat ng sin natin kailangan niyang idil isa-isa. Madidespair tayo. Hindi po ganyan si Jesucristo. Hindi niya tayo ganyan tinuruan ng Ebanghelyo. Matuto tayo magpaumanhin sa mga kahinaan din ng kapatid po natin. Yes, may time na i-confront yung sin ng kapatiran natin. One, pag nakita natin ikapapahamak na talaga ng kaluluwa niya.
Secondly, pag sobrang bothering na, pero hindi po lahat. Hanggat kaya natin, tabunan ng pag-intindi at pagmamahal, gawin natin. Dahil ganyan si Jesucristo sa atin. Tinatabunan tayo ng pagmamahal. Sabi ng scripture, it is a man's grace to overlook the iniquity, the sin of his brother. So sa tingin mo, you're very Christian kasi bawat sin ng kapatiran mo, 1, 2, 3, didil ko yan isa-isa. Usap tayo kapatid, ito yung sin mo. You think that's gracious? You think that's manly? You think that's mature Christianity? Anong sinabi ng scripture? It is a man's glory to overlook the sin of his brother. Sabi ng Diyos, no, hindi yan. Nandito yung glory sa kakayanan mong magpatawad. Sa kakayanan mong mag-overlook ng kasalanan ng brethren mo. So maging balanse tayo sa bagay na yan, mga kapatid. And lastly, nais ko pong himukin kayong mga membro ng PRBC, nawa wag tayong maging Ephraimite church. Huwag tayong maging katulad ng Ephraim. Ibig sabihin yan, huwag nating hahangarin na tayo yung magiging primary na iglesia. Hindi po yan ang ating goal. Hindi po natin goal na maging center of theology dito sa Cavite. Wala po sana tayong ganyang pagdanais. Lalong-lalo, nagsisimula tayong iglesia. Isa lang ang goal natin kung bakit tayo nag-i-exist as a local church. Our goal is to give glory to God in everything we do. That's it. Wala na tayong hidden agenda. Ang hidden agenda natin, ibalik lahat ng papuri sa Diyos. In speech, in ministry, paano tayo nagre-relate sa isa't isa, lahat ng yan, tumungo sa pagbibigay natin ng glory sa Diyos. Yun lamang at wala nang iba. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa mga katotohanan na itinuro mo sa amin from your scripture. Nawa nangusap ito sa lahat ng mananampalataya. At nawa ito na rin ang araw na tawagin mo ang mga taong nagmamataas laban sa iyo, hindi nananampalataya sa iyo. Nawa ito na ang araw na sumuko sila sa iyo sa pagsisisi at pananampalataya. Salamat Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.